Matapos ang Senado, Kamara naman ang nag-ikot para kunin ang pulso ng taong bayan tungkol sa Anti-Political Dynasty Bill. Sa Cavite, ang first stop ng mga kongresista. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Siguradong lulusot ang Anti-Political Dynasty Bill sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Yan ang pangako ni Committee Chair Zia Alonto Adyong matapos isinagawa ng Kamara ang kauna-unahang public consultation tungkol sa panukalang batas na kabilang na sa priority bills ni Pangulong Bongbong Marcos. One of the versions of the Anti-Political Dynasty is being authored by no less than Speaker Boji D and our majority leader. So this will certainly pass in the House of Representatives. We're just looking at the timeline because we are also realistic. Dinala ng Electoral Reforms Committee ang kanilang diskusyon sa Carmona, Cavite, kung saan dumalo rin ang iilang mambabatas na may sariling bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Kabilang dito sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Gabriela Party List Representative Sara Elago. Paliwanag ni Adyong, mahalaga ang pagsasagawa ng konsultasyon tungkol sa panukalang batas para masiguro na alinsunod ito sa saligang batas at ang realidad ng pagpapatupad nito sa bansa. Makakaasa po kayo ang inyong mga pananaw ay magiging gabay sa aming patuloy na pagsisikap na makabuo ng isang anti-political dynasty law na makatarungan, balanse at tapat sa ating saligang batas. Naniniwala rin ang mambabatas na nagmumula sa taong bayan ang soberanya, kaya nilalayon aniya ng konsultasyon na masagot ang mga katanungan tungkol sa panukalang batas, lalo na sa mga lalamanin nito. Ilan sa mga ito ay ang uri at saklaw ng relasyong ipinagbabawal, mga posisyon na dapat maapektuhan ng batas, at kung dapat bang punahin ang sabay-sabay na panunungkulan o ang sunod-sunod lamang na paghawak ng parehong pamilya sa posisyon. Ito ay mga tanong na direktang nakaapekto sa pagpili ng mamamayan at sa anyo ng demokrasya ng ating pinapangalagaan. Bilang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan, may karapatan ang taong bayan na marinig bago magtakda ang Kongreso ng mga hangganan ng isang batas na huhubog sa politika ng bansa sa mga susunod na henerasyon. Pero dito sa Carmona, Cavite, hati ang pananaw ng mga residente sa pagpapapasa ng isang anti-political dynasty bill. It is simply unfair if all the position is in one's family's bloodline. The law should bar families to the fourth degree to ensure a true change in leadership rather than a mere change in name. Lagi na lang first name ang napapalitan. Bakit hindi naman ang last name? Ako po ay against sa political dynasty. And one factor of that is pagdating po sa mga elections. Not necessarily when a parent does a good job, their children will do the same thing. Political dynasty hindi naman na problema talaga kasi depende po yun sa namumuno. Kahit po sila magkakamag-anak or ano, kung maganda naman ang ginagawa sa lugar sa isang lalawigan, mas maganda po yung ganon. Ang political dynasty kasi, it could either lead to bad or good. Dito kasi sa Carmona, isang example ng good dynasty dahil, ayun nga, napakita ng mga Loyola dito na stable sila at nagbibigay ng mga good projects na nakakatulong talaga sa masa. Kaya nang tinanong si Adyong kung paano nito pagkakasunduin ang magkakasalungat na pananaw ng mga taga-Carmona. We understand the position of many of them who've spoken not really in favor of political dynasty because their lived reality really as residents of Carmona speaks about how progressive their local government unit is. I guess to allay the fears is for the Congress to finally settle with what degree of civil relationship can we actually use in order to at least strike a balance between the fear that certain LGUs are being run properly by certain political families versus that of the need by the dictation of the Constitution to institute political dynasty provisions in our laws, to be implemented during elections.
Bilang bahagi ng public consultations at pagpapatibay pa ng binubuong anti-political dynasty bill, nakatakdang pumunta ang House Electoral Reforms Committee sa Cebu at Cagayan de Oro sa susunod na linggo. Ani Edyong, parte ito ng kanilang pagtugon sa matagal na anyang hinihintay ng publiko na isang komprehensibong batas na nagtatakda sa limitasyon ng political dynasty sa bansa. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.